maging open-minded when it comes sa politics. Rest in peace, Mima. We love you. Ginagawa nila kay Mima ngayon, hindi natin ibabalik yun sa kanila. Pero hindi lang sa Eden, papagat siya atin. Live sa kalsada, pinapakita kung saan may sob. ayun, wala naman siguro akong babatiin dito na hello mga DDS. Wala naman siguro. Last time, it was a bit emotional yung pagbibigay ko ng mensahe. Pero ngayon, I won't want it to be emotional kasi alam ko na si Mima Alicia ay gusto na masaya tayo na ihahatid siya at hindi tayo, kumbaga, hindi tayo titigil kung ano man yung pinaglalaban niya ay ipagpapatuloy natin. And yun nga, gaya ng sabi ko noon, you know, these DDS are laughing at her death as if wala rin pumanaw sa side nila. Hindi naman natin pinatawanan yun. Actually, nung may mga pumanaw din sa side nila, nakidalamhati rin tayo. Yung ginagawa nila kay Mima ngayon, hindi natin ibabalik yun sa kanila. Pero, alam natin that God is watching. At the tears that we're crying right now, God will wipe them away. God will wipe the tears from our eyes. So, we either die for nothing or we die for something. Maiksi lang naman, you know, we will all die. It's just a matter of time kung sino mauuna. May mga classmates na ako na nauna pa sa akin. But, you know, life is too short. You gotta live it with purpose. And Mima has already lived her purpose. Tayo magpapatuloy. Tuloy ang laban. And I'm really happy na, well, this is not the kind of union na gusto natin. This is not the kind of pakikita-kita na gusto natin. But I am happy that we are together kahit na magkakaiba tayo ng politika. Alam niyo naman po na, you know, openly kinikriticize ko din po ang mahal na Pangulo. Pero pagdating dito, tayo ay tao. We are humans. And we are one in fighting for the truth and the Filipinos. Mabuhay po ang Pilipinas! Weird ba kung sabihin kong mabuhay si Mima? Anyway, rest in peace, Mima. We love you. Thank you. Good evening po. Nung nakaraan tayo na umiyak, ngayon naman masaya ako. Masaya ako kasi kilala ko si Mima. Kundi, masaya ako kasi napansin nyo, may kasama tayo dito ibang kulay. May mga ano dyan, kakamping, and may mga tinawa ko ngayon. No, so, masaya ako kasi hindi nila iniisip o kagaya ng pag-iisip ng ibang DDS. No? Alam naman natin na grabe yung ginawa ng mga DDS kay Mima sa social media. At syempre, grabe din yung banat natin sa kanila. Hindi tayo papayag na bastusin nila si Mima Alicia. Si Mima Alicia po ay isa sa talagang napakagaling na vlogger po ng DDS at isa ako sa tagahanga niya kahit hindi pa ako ganun ka tawag ito, fully blooded na BBM supporter. Kaya talagang nandun pa yung dugong kurukukok ko ng DDS ako. Pero dahil sa kanila, na mga patuloy na pagbablog, natutunan ko rin na mag-research at natutunan ko rin na maging open-minded when it comes sa politics. Sila po na mga vlogger ni BBM na nauna, kasama ko si Alicia, isa din po sila sa mga vlogger na sinubaybayan ko at natuluyan ako na ligtas sa isang sumpa. Sa sumpa na pagiging kultong DDS. Sayang, bagong Pilipinas. Sayang na, Mima, rest in peace sa'yo. Last day mo na ngayon, guys. Minamahal. At pahinga ka na. Yung laban mo, itutuloy na namin. Kami ang bahala. Relax ka lang. Yes! Tuloy mo na dyan yung buhay mo. Huwag mo nang isipin yung naiwan mo dito. Dito, dahil kayo. Mas dumami kami lahat. So, ayun po, salamat po ulit and good evening po.
Magandang revision ko ulit sa kabayan. Yung sa unang grupo na nakasama yan, yung Goldfish, kasama si, diba, then si Chia na siya kanina, Yaya Boy. Hindi ko na ulitin yung nasabi ko nung nakaraan. Doon, paano siya nakilala, pero natapang talaga yan. Pagka tingin niya tama. Pero katulad ka pinagay niya ng iba. Talagang sa kanil, ni Madam Blue, hinahanap niya talaga yung magulang ang magiging trato sa kanya. Yung pag kaya siyang pagalitan, kaya siyang sitahin, yun hinahanap niya yung trato. Kaya nung araw, actually nung oras na 8:30, pero nung nangyari yun, nasilip ako, yung dapat tulog na ako nun eh. Para pag umaga, makakapag-vlog ako. Hindi ko dapat ako nagising ng mga banda na stress ng madaling araw. And then, laro-laro, ginawa ko. Hindi ko lang, ba't ako nagising? Tapos, pagkatapos kong maglaro na, dahil yung mga anak ko papasok na ng eskwelahan, nakita ko na yung post ni Pakero. Hindi ko mapaniwalaan yun. Tapos naghanap ako sa mga news, sa mga mainstream, walang may ganong report. Pinuntahan ko yung FB page ng Caloocan City Police, wala din. Pero habang lumilipas yung oras, ayoko talagang maniwala totoo. Sabi ko, sana hindi totoo. Sana gimmick na naman ito. Sabi ko, sana, kung sana, ito na yung paraan ni Lima na mag-exit na siya sa politics. Kaya nabanggit niya, hindi, siya nagbanggit nung nakaraan na napansin niya sa context, ka-coffee. Yan, na nagka-transition siya palabas ng politics. Nung tumatawag kita Pakero na hindi niya nasagot, gano'n siya eh. Hindi magpaparamdam. Tapos pag may kailangan na talagang lalo yung kailangan niya comfort, pero siya susumbong. Tatawag siya bigla, paparamdam siya sa'yo para masumbong. Kaya nung damdam mo lang, ang hali na ipakita niya sa balita sa Daily Tribune, ang halilig na kamay ko na gumawa ko ng thumbnail and then kinontent ko na basta sa mga nakwa ng Pakero. Pero gano'n pa rin, sabi ko nga, sana gimmick lang ito. Nung may nag-comment na sabi, hindi totoo patay si Lima. In fact, kasama ko siya ngayon. Tinanong ko sa kanila, saan page yun nakita yan? Kaninong post gusto kong makita ka agad. Kaya lang, totoo. So, dito natapos na yung kanyang laban na pinasok. Karoon naman natin, pinalak na rin yung mag-exit. Siguro hanggang doon nalalang talaga po ang mission niya na maging mabuti naman ang lagay ng ating bayan. Kaya sabi nga nung iba, kami naman, hindi yung kami susunod. Kami ang magtutuloy ng laban. Tulad na sinabi yung nakaraan. Huwag naman natin hayaan na magpatuloy ang kabilang partner na malugmok na naman ang bayan natin. Makita naman na natin paano nila nasira yung kultura ng mga Pilipino na napaka-sensitive, magalang, respeto sa ganitong sitwasyon. Pero nangyari ngayon, pinagtatawa na nila, pinagpipiestahan nila, ni hindi naman namin ginawa yun nung mamatay ang kapatid ni Tatay Digong. Nung mamatay yung ibang mga vloggers nila, nung namatay yung Bishop na taga-Antipolo, at nung dekra lang na i-comment ko RIP. Ganoon lang. Pero hindi ko matanggap na grabe yung saya ng mga tao yun. So kung doon pa naman nakuha na nila masira ang kultura ng mga Pilipino, baka naman siguro tayo, sikapin naman natin na huwag nang magpatuloy ang gano'n sa ating na taon na sira nila. Tuloy natin ang laban. Nandito pa tayo sa Pilipinas eh. Siguro naman deserve natin ang maayos sa bansa. Diba? So, alam ko, makukuhat na kulturma at justisya para sa'yo. Kaya ang ating Panginoon Diyos na ibigay ang comfort,
lalo na sa kanyang nanay. Alam niyo ba, huling hirit ko lang ito, nung nakilala ko si Mima, hindi nawawala na naririnig ko sa kanya, Sir JDB, sandali, may pupuntahan ako sa Divisoria. Di ba po, nagtrabaho kayo sa Divisoria? Lagi yan, sinasabi niya sa akin, pupuntahan ko, nanay ko. Tapos, kamak ba, upuhin ka na, tataanan ko muna. Ganun, lagi ko yung kaya, salamat po sa inyo. Nagkipulit kami nung pagkakatayo dito. Pero hindi namin siya makakalimutan. Lalo na ako, parang naging anak-anakan ko siya. Kandidat niya ang panganay ko. Yun. Kaya means again, ang Diyos. Diba? Thanks, man. So magandang gabi po sa lahat. Sa totoo lang po, wala kami masyadong encounters ni Mima. No? Because ang encounters talaga namin, nung magkaaway pa kami dati sa kakamping po kasi ako, tapos sila nasa unity. Sa mga TikTok na mga live po, nagkaka-encounter kami ni Mima Alicia. Pero I think after po kasi ng election, inan na talaga namin, in-acknowledge na mga kakamping, ang presidente natin ay si Bongbong Marcos na. So lahat ng ginagawa ng administrasyon, sinusuporta na namin. Kaya nga kami natawag na kainsuba. Pero at the end of the day, ang magandang lesson na naturo sa atin ni Mima Alicia ay kapag alam mo ang pinaglalaban mo, kapag ang pinaglalaban mo ay nanggaling sa puso mo at para sa bayan, huwag kang matatakot. No? I think yun yung pinaka-important na lesson. At the same time, sobrang nalilito ako dahil umabot na tayo sa punto ngayon na pinagtatawanan natin kapag may isang taong namatay, kapag may isang pamilya na nawalan, kapag may isang nanay na nagdadalamhati. So, sana po, kami kahit magkakaiba kami ng kulay, pero sama-sama kami sa laban at pagpatuloy kung ano man ang nasimulan ni Mima. And I think hindi man siya maganda pakinggan, pero I think naging instrumento po si Mima para po kami ay may magkaroon po ng energy para lumaban para sa bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat po sa mga vlogger po na tumulong po sa amin at sa mga kinadog lahat po yung